2:00 ng madaling araw, tahimik ang buong ospital. Pero sa loob ng ER may tunog ng makina at isang pasyenteng dapat matagal nang wala, biglang bumangon. Grabe. Pre, di ko makakalimutan yung unang gabi ko sa duty sa St. Clarice Hospital. Alam mo yung tipong newbie nurse ka pa, tapos night shift agad? Shit, ibang level ng kaba yun. Si Ate Joy, senior nurse namin, biglang nagbiro. Oh, newbie, kung may marinig kang naglalakad sa hallway pero walang bantay, huwag mo nang pansinin. Kasi baka si Mang Rico yun. Sabay tawa pa siya, pero kita sa mata niya, seryoso. Mga bandang 2 a.m., biglang may tumunog sa ER monitor kahit walang pasyente. Beep, beep, beep. Lahat kami napatingin. Pag-check ko sa record, room 313 daw. Pero pre, wala nang room 313. Matagal nang sarado yon. Sabi ni Ate Joy, wag mo nang pansinin, baka glitch lang. Pero nung tinanong ko ang maintenance kinabukasan, bro, yung room 313 daw, nasunog 5 taon na ang nakalipas. At ang pasyente raw doon, namatay sa gitna ng resuscitation. Kinabahan ako sobra. Pero sige, duty is duty. Kinagabihan ulit habang nag-iikot ako, may narinig akong mahina. Tulungan mo ako! Paglingon ko, walang tao, pero may markang dugo sa sahig. Papunta sa room 313. Kinabukasan, nag-decide ako magdala ng rosary at langis. Sabi ko baka multo lang talaga. Pero grabe bro, hindi lang multo yon. Habang nag-check ako ng chart, biglang bumukas mag-isa yung pinto ng ER. Pumasok yung pasyente, naka-gown, may dextrose sa kamay, duguan yung paa. Akala ko buhay kaya lumapit ako. Sir, kailangan niyo po ba ng tulong? Dahan-dahan siyang lumingon. Butla ng mukha parang papel. Sabay sabi niya, Nurse, tuloy mo yung CPR ko. Nalaglag clipboard ko. Tapos narinig ko yung flatline sound. Kahit wala kaming nakaplug na machine. Beep! Nung napalingon ako ulit, wala na siya. Pero yung kamay ko, may marka ng malamig na dugo. Kinabukasan, chinek namin CCTV. Bro, swear, walang pumasok sa ER, pero sa camera, may shadow na nakatayo sa likod ko buong oras. At mula noon, tuwing 2:00 ng madaling araw, nag-a-activate mag-isa yung ER machine. At sa monitor, may pangalan na lumalabas. Rico S. Diaway. Minsan hindi kailangan ng bagyo para manlamig ka, kasi minsan, nasa ospital mismo ang mga kaluluwang di pa handang umalis. Ako si Ana, dating nurse sa St. Clarice Hospital. At hanggang ngayon, kapag naririnig ko ang tunog ng monitor, parang tinatawag pa rin niya ako.